Hello fam! Welcome back to another vlog. So Vlogmas Day 8 na natin ngayon and alas 8 na ng umaga. And tayo po ay ready nang umalis dahil today ay lilipat na tayo sa Salzburg. So from Vienna fam, 2.5 oras ang babiyahihin natin sa Salzburg. And sasakay tayo ng tren. Nagbook na rin ako fam ng tickets online. So ang website na ginamit ko ngayon to book my tickets is Westbahn. So yun naman yung train system dito sa Austria. No? Tapos 9:38 ang alis natin. 12:08 tayo darating ng Salzburg. And then, dito lang tayo sasakay sa Westbahnhof Station. Kaya nga maigi din, no, na ito yung nakuha nating hotel kasi malapit lang tayo sa train station, no. Diyan lang tayo sasakay, papuntang Salzburg. So, nakaready na akong umalis, fam. Nakaayos na po ulit tayo. Ito na ang bigat ng maleta ko. Grabe. Ito siya. Oh, ayan na. Tapos yung ating backpack. May nagtatanong itong link ng backpack. Tingnan ko ha, pero this is from World Balance. May mga ilan-ilan pa yata silang mga stocks nito. Pero matagal na to fam, as in like many years ago ko na siyang ginagamit. Coron Vlogs, Siargao Vlogs pa lang natin. Ginagamit ko na talaga siya. Tapos yung maleta natin is from Samsonite. Ayan, yan siya. Try na lang natin mag-link sa baba. And then, ito fam, to those asking itong bag natin na ito. Ito yung porter bag na nabili ko sa Japan. Kung naalala nyo yung nag-shopping tayo sa Shibuya kasama ang phone. So, ayan. Ganyan lang siya. So, yeah. Ready na tayo umalis. May naririnig kayong ingay sa labas. Ulan yun, no? Umuulan sa labas. So, maaga pa tayo, no? Isa't kalahating oras pa. Pero, again, gusto kong nasa station na doon na lang tayo maghintay para hindi na tayo madaling pumunta doon sa platform natin, no? And also, magbe-breakfast tayo, fam. Plano ko ulit kumain dito sa Thai restaurant kasi yun lang yung time natin na makakain tayo ng rice. Kasi for sure, mamaya, tinapay ulit tayo, no? So, yeah. Let's go. Baba na tayo. Diyan lang ang station sa tabi. So, we're out. Isang maulang umaga dito sa Vienna. Ayan o. Buti na lang kahapon maganda yung panahon, no? Ngayon maulan tapos malamig. Dito na tayo. O diba, if you're gonna do the same itinerary na ginawa ko fam, yung Vienna to Salzburg, pwede kayo magstay dito sa hotel na pinagstayan ko. Yung nga lang, hindi ko siya masyadong recommend because wala siyang mini ref. Pero kung okay lang kayo doon, super okay nitong hotel na to kasi katabi lang ng Westbahnhof Station. Dito na rin yung tren papuntang Salzburg. Sad, sarado pa yung Thai restaurant. Masyado pa yata tayo maaga. Bumili na lang ako ng kape sa Starbucks. To give you an idea fam, 5.5 euros yung isang 20 Americano sa Starbucks. Tapos bili na tayo ng croissant dito sa Le Crobag. Ayan, dito tayo bibili ng croissant. So meron ng tren dito, Westbahn. Ito siguro yung type ng tren na sasakyan natin. Salzburg din ang biyahe niya. However, 8:38 siya. Ayan. So hindi tayo dyan kasi 9:38 tayo. Ang aga pa natin, no? Isang oras. Okay lang yan. Upo muna tayo dito. At least di tayo mamadali. Here's our train, Salzburg HBF 938. Ito na siya, ang West 908. So, ang car number natin ay car 12. So, ito, different to from the ICE or Intercity Express na sinakyan natin sa Germany. Kasi ito, may seat number na tayo. Yung mga nakaraan kasi, unreserved seat yun, di ba? So, ito, SureBolt to. Yan yung mga stops, so. Nalagay ko na yung maleta natin dito. Tapos, ang pwesto natin ay nandito. Ayan ang pwesto natin. Tapos, may toilet naman dito sa train. Hindi ko na na-videohan pero may inspector na nag-check no ating ticket. So, usually, ang gagawin lang, ipapascan mo lang sa kanila yung QR code from your ticket and then, you're good. So, ganun siya, no? Lalo na kapag reserved seats. Kailangan upo ka talaga kung saan ka naka-reserve kasi i-check ng conductor. Actually, parang paalis na kasi mandal na yung aircon. Ayan na, let's say goodbye to Vienna. Ayan yung mga inspectors nila fam. Sila yung magsascan ng ticket. Alis na tayo.
We're here na sa Salzburg. On time naman yung biyahe natin, fam. And sobrang comfortable naman sa train. Pero bago tayo lumabas ng station, gusto ko mag-lunch muna. Nagugutom na ako. Ito na siya. Yung hotel naman natin ay malapit lang din dito sa Hauptbahnhof Station. Fam, ang ganda rin ng Salzburg Station. Oh. Merong mini grocery dito. Tapos, ito na. Palabas na tayo. Yan na si Mozart. Fun fact, fam, dito pinanganak si Mozart sa Salzburg. So, nandito yung residence niya. I think padadaanan natin yun sa trip na to. Ito na ang labas ng Salzburg. Meron dun McDo, Dunkin, Burger King. Tapos alam nyo, fam, itong Salzburg, malapit na siya sa mga Alps. So ayan yung Salzburg. Tapos makikita nyo yung mga Alps dyan sa gilid. Dito pa lang sa station, kita na natin ang mga Alps. Pakita ko sa inyo. Ayan siya, fam. O diba, dito pa lang kita na natin ang mga Alps. Ang ganda ng Salzburg. And alam nyo, ang lamig ngayon ha. For sure, mas malamig ngayon kasi malapit na siya sa mga Alps. Bundok-bundok na. Alam nyo kung ilan ang temp ngayon? 10 degrees. Pero yun nga, malamig na siya kasi halos katabi na ng mga Alps. And ayan na yung hotel natin. Nakikita ko na mula dito sa station. Ayun, ang Cocoon Hotel. So malapit lang tayo sa station. Ganda naman dito sa Salzburg. And ang lamig. Dito mukhang magagamit na natin yung gloves natin. Kasi ang lamig sa kamay. Pero mamaya na pag nakasettle na tayo sa hotel. Okay, dito tayo kakain, fam. Sa harap lang to ng hotel natin. Asian Imbiss, Mr. Wen. Ayan na yung hotel natin, yung Cocoon. Kakain muna tayo. Yan o, meron silang mga ramen, pho, maki, sushi, and iba pa. Here's our food. Duck na may gulay. Tapos rice. And Fanta. Ang total nito, fam, ay 13.5 euros. Sarap ang lutong ng duck. I mean, ang lutong ng balat. Tapos na tayo kumain. Sarap, busog. Craving satisfied tayo sa rice. Grabe, ang ganda ng Alps. I-zoom ulit natin. Ang ganda. Sarap naman dito sa Salzburg. Halika na, punta tayo sa hotel. O diba, hindi ko na natiis yung gutom ko. Sinama ko na yung maleta doon sa restaurant. Pwede naman sana iwanan na muna sa hotel. Kaso nga, gutom na talaga. Ang ganda ng Alps, fam. Wow. Ang nagpaganda sa kanya, yung mga yellow-yellow, no? Buti pwede naman check-in, fam. Alauna pa lang ng tanghali. 1:15. Available na yung room. Tapos again, nagbayad ako ng city tax. 7 euros, no? Tapos may binigay silang mobility ticket. Ano siya? Free ticket na siya sa lahat ng buses, trams dito sa Salzburg. Ang galing, no? Ang galing ng hotel. So, hindi na natin kailangan bumili ng ticket. Okay, let's go to our room. Hello! Ang ganda ng ating room. So nice! Walang ganda. Pakita ko sa inyo, fam. So dito sa pinto, may full body mirror. Ang ganda ng may mirror sa pinto. O, tignan mo. Kitang-kita mo yung suot mo. Tapos, ayan yung mga sabitan. Tignan nyo, ang ganda nung ilaw nila. O. Tapos, tignan natin yung toilet. O, ang ganda ng toilet. Fresh towels. Okay, here's our toilet. And shower area. Shower area, maganda, malinis. And alam nyo, fam, pagpasok ko, ang bango ng room. Alam mo yung may bagong linis. Ganun. Tapos, meron tayong cabinet dito. Safety deposit. Okay, tapos here's our bed. Taas ng bed, oh. And then, tingnan nyo ang ganda nung design. Tapos, may mini sofa doon. Meron tayong ganitong upuan. Ang cute. Here's our TV. Ayan, ang ganda din. Tapos, ang view natin is yung labas. Ayan lang yung Hauptbahnhof Station, no? Nice, okay. It's nice. Tapos, yung outlet nila may USB. Ayan o. So, pwede na siyang USB. Nice. I love the style ng room. Parang of all the hotels na napagsayan natin, ito yung by far the best na style for me. Ang ganda niya. Mabango, malinis. And sakto-sakto lang yung laki ng room. So, ang name ng hotel natin, fam, ay Cocoon Hotel Salzburg. And you can book this on Klook, no? Lagay natin yung screenshot dito. Andito na yung price niya per night. And kung magbubook din kayo ng hotel na ito, fam, don't forget to use my code para makakuha pa kayo ng extra discount.
Although, wala rin silang mini ref, no? Yeah, that's it for our room. So ngayon, ilalabas ko muna yung mga kailangan ko ilabas, yung mga gloves, headwear natin, tapos magsi-CR din ako, and then may mga i-review lang akong vlog saglit and ayusin na files, tapos labas tayo maya-maya, no? Fam, tingnan nyo, share ko lang, ang ganda ng TV natin. May Netflix, may YouTube, Prime Video, Smart TV na siya. Ngayon lang tayo naka-experience ng Smart TV, no, sa mga hotels natin. Diba? Kaya sabi ko na parang, I love the vibe dito eh. Ang ganda ng hotel na napili natin dito sa Salzburg. Makakanood tayo ng YouTube, Netflix. Pero usually, ang ni-YouTube ko naman yung mga balita eh. Para habang nagpe-prepare, ganun. So, ayun na yung maleta ko, binuksan ko na. Tapos, buksan ko pa yung laptop ko. Ayusin ko na muna yung mga files. Hello fam, so 2:45 na ng hapon ngayon. And natapos ko na lahat ng kailangan kong gawin. Nakapag-upload na ako ng vlog, nakapag-check na ako nung susunod na vlog, nakapag-upload na rin ako ng mga files para i-edit na ni editor yung next vlogmas natin. So tapos na lahat ng mga kailangan kong gawin, no, about the mga uploading and all. Gantong oras ko siya talaga ginagawa kasi fam. Gantong oras 10 PM sa Manila, diba? Para makapag-usap pa kami ni editor, masend sa kanya yung mga files. Kasi pag mamayang gabi ko na siya gagawin, madaling araw na sa Manila. So yeah, ganun siya. So kailangan din i-consider yung time difference, no? Ang bilis din ng internet dito. Malaking bagay din yun, no? Kasi mabilis nating nagagawa ang trabaho natin. So ayun, tinali ko na yung phone ko. So ito na ang outfit natin kasi ang lamig talaga sa labas. So may dala din akong gloves. Where's my gloves? Yan. Ito yung gloves natin. Nabili natin to sa Uniqlo. Tapos magdala lang ako ng isang extra scarf kung sakaling kailangan din natin. Para lang sure. Tatali ko lang siyang ganyan dito. So ready na tayong lumabas. Dala-dala ko na yung ating mobility ticket. Ayan o, guest mobility ticket. Ang galing, no? Just in case lang naman daw na may mag-inspection, papakita mo lang to. Ganun din naman sa ibang cities, diba? So tara, ready na tayong lumabas. So ang pupuntahan natin, fam, is the Mozart Residence. Yun yung naging tirahan ng family ni Mozart dito sa Salzburg. Tapos, daanan natin yung Mirabel Palace and Mirabel Gardens. Kung napanood nyo yung The Sound of Music, ilan sa mga scenes doon ay dito shoot sa Salzburg. And yung iba doon ay shoot sa Mirabel Gardens. So yun yung titignan natin mamaya. Tapos after nun punta tayo ng Salzburg Cathedral dahil meron daw doong Christmas market. So am I ready? Yes, I'm ready. Let's go. And we're out and about. Grabe, 12 degrees ngayon, no? Pero ganito nakalamig yung 12 degrees nila. Ang lamig talaga. Ito na yung sasakyan nating tram number 1. Nakababa na tayo. Saglit lang, parang 6 minutes lang, 3 stops lang ng tram. Sobrang convenient talaga dito, no? Ang saya nung tram kasi halos lahat ng tourist spots may stop. Anyway, nandito na tayo, fam, sa ating first stop, ang Mozart Residence. Ito na siya. So dito raw tumira ang pamilya ni Mozart noong 1700s. Mozart House. The Mozart Residence. Ayan. Tapos ito yung labas ng residence. Tingnan nyo, fam, ang ganda dito. Ganda dito sa Salzburg, no? Halika, pasok tayo sa Mozart Residence. Halika, akyat tayo. 15 euros yung bayan. Ito pala siya, oh. And ito pa yung gamit nila noon. So ito yung kabuuan niya. Dito pa lang tayo sa room na to. Ayan pa yung mga rooms. Kasi dance hall daw pala ito. Even before tumira yung Mozart family dito. Dance hall na raw talaga ito or dance master's house. Tapos dito tinuturuan sumayaw yung mga nobles. Wow, may autograph letter from Mozart.
November 15, 1780 in Munich to his father in Salzburg. Yan pala ang sulat ni Mozart. Ang ganda. Ito pala ang Mozart family. Ayan si Mozart, oh. Ito pa yung damit niya, oh. Wow. Ayan siya. Yung suot niya. Tapos alam niyo, tumutugtog dito yung music ni Mozart. Ayan, oh. Dito pa yung kanyang concert violin. So that's it. Maliit lang siya, no? Ayan na ang residence. Kaya dito na rin naman tayo. So at least napasok natin ang dating tirahan ng Mozart family dito. Ngayon maglalakad na tayo papuntang Mirabel Gardens. Dito lang siya sa tabi. So magkabilaan lang sila. Diyan lang yung residence. Tapos pwede nyo nang lakarin pa Mirabel Gardens. May Dean and David dito. Sikat to dito, no? Lagi ko to nakikita sa stations eh. Anyway, pasok na tayo sa gardens. So kung napanood nyo na yung The Sound of Music, fam, yung specific na song na Do Re Mi, yun yung sinut nila dito. So isa sa mga locations is ito. Ayan. Balikan nyo, fam. Pwede nyo mapanood sa TikTok or insert natin dito. Maghanap tayo ng photo kung saan nag-shoot sila dito sa location na to. So ito siya, ang Mirabel Gardens. Ang ganda ng mga puno. Ang kakaiba. Pero naubos na. Wow. Ayan, isa din sa mga shooting locations, fam. Ayan, ito. Lagyan natin yung picture nung scene nila dito sa fountain na to. Ang dami ring mga group tours dito, fam, oh. Kasi itong Salzburg, malapit-lapit siya sa Munich. Yung unang city na pinanggalingan natin. Kung makikita natin yung map dito, medyo malapit siya. Kaya may mga tours na ino-offer. Day tour ng Salzburg mula sa Munich. May mga ganyang tours. No, so kung hindi kayo magsistay dito or kung nasa Munich kayo, pwede rin kayo mag-avail ng mga tours meron sa Kluk. Yun siya, lakad-lakad lang. Yun lang ang eksena natin dito. Lakad-lakad, picture-picture. Kung fan kayo ng Sound of Music, fam, ma-appreciate nyo to. So dito sa Mirabel Garden, meron din silang maliit na Christmas market. Pasukin natin. Ito siya, ang cute din ng mga mugs nila, kulay pula. Nakikita ko sa mga umiinom. Salzburger pretzel. Mga pretzel siya, no? Tapos iba't ibang flavors. Yan, no? Cheese pretzel. Ang sarap naman na ito. Matigas kaya to. Pretzel. Tapos may iba pang flavors. May chocolate, apple, donut, chocolate nut, nut pretzel. Ayan siya, dami. I-try nga natin tong Kartoffel Tornado. Potato Tornado siya. Tapos may iba't ibang powder na pwedeng ilagay. Ito na ang ating Kartoffel Tornado or Tornado Potato. Garlic na yung pinili kong flavor. Sarap ng garlic, ah. Bumili din ako ng mixed nuts, fam, para matikman dito. 4 euros. Ang sarap. Iba't ibang nuts siya. May cashew, may macadamia. Yan pa yung iba. Sarap. Tapos ibibigay sa'yo ng mainit na mainit. Sarap. Ang cute ng tawiran nila dito, oh. Pakulay. Tapos doon sa booth na yun, fam, merong The Original Sound of Music Tour. So since sumikat nga itong Salzburg dahil sa Sound of Music, meron silang specific tour na Sound of Music Tour. Nakita ko rin yan, parang meron din siya sa Kluk. Anyway, ngayon balik na muna tayo ng hotel natin, fam. At tayo magsi-CR muna saglit before we head to our next stop. O diba, dito na tayo sa hotel, fam. Ang bilis. Anyway, pakita ko sa inyo yung view ng Alps. Ang ganda. Tapos magsa-sunset. Napakaganda. I love. Sobrang ganda. Namiss ko yung ganyang sunset, ah. Sa atin, ganyan kulay, di ba? Ganda. Anyway, akit na muna tayo. CR muna ako saglit.
Malapit lang naman. Yun naman ang advantage natin. Okay, so ready na ulit tayong lumabas, fam. Ayan, naka full gear na tayo. Sinuot ko na yung aking scarf, nag-gloves na ako, dahil ang lamig talaga. Alam nyo, ang temp ngayon, according to the weather app, 8 degrees dito sa Salzburg. Pero napakalamig. Mas malamig pa dun sa -2 nung nasa Germany tayo, diba? Kasi nga, ano na to, malapit na to sa Alps, kaya mas malamig na talaga siya. Anyway, yun lang, share ko lang. Excited lang ako. Kasi ang sarap nung lamig talaga. And ang ganda-ganda talaga dito sa Salzburg. Ang sarap maglakad-lakad. Anyway, punta tayo ngayon sa one of the main Christmas markets nila dito. Rathaus ulit, Newtown, no? So, sasakay lang ulit tayo ng tram. Parang 4 stops lang. Malapit lang sa pinuntahan natin kanina. Tatawid lang, nandun na yung Christmas market nila. So, tara, labas na tayo. Dito na ulit tayo sa tram station. Ayun na yung tram natin, number 5. Dito na tayo sa Rathaus. Ito na yung parang city center, no? Andito na yung mga restaurants, cafes, shopping stores. Halika, pasok tayo. Sarap naman magkape. Cafe Saran, Salzburg. Ayan, no? Ang cozy sa loob. Parang ang init. Ang ganda, no? Christmas lights nila, oh. So, andito nga pati yung mga shopping, fam. O, tignan nyo. Yung mga stores, Prada, LV, nandito. Wow. Ang ganda rin ng mga ano nila, Christmas decors. Pwede na rin kayo mag-shopping dito. May glühwein na sa area na to, ang bango. And alam nyo, may mga kalesa pala dito. Ayan o, pwede kayo sumakay. Feel like a royal. Ayan na, malapit na natin marating ang Christmas market. Ayan na yung mga Christmas lights. So ito palang Salzburg Old Town ay recognized as a UNESCO World Heritage Site. So itong Christmas market na pupuntahan natin, fam, is the Salzburg Cathedral Christmas Market. Ayan. So located sa gitna ng Old Town ng Salzburg. So ang tawag sa kanya is the Dome and Residenzplatz Square. Ayan siya. Tapos ayan ang Salzburg Cathedral na sa likod. Ayan, Salzburg Christkindl Market. So itong city's historic center, fam, is the Old Town, and it's an example of a Baroque architecture, and recognized nga siya as a UNESCO World Heritage Site. So maganda rin magstay dito sa loob ng Old Town. May mga hotels din dito. At least nasa gitna ka na ng lahat. Andito na yung shopping, restaurants, cafes, and all. But then again, peak season ngayon, fam, kaya medyo mataas yung mga prices ng mga hotels dito. Kaya doon tayo nagstay sa malapit sa station, which is good pa rin naman kasi may tram naman. Tapos kung magsistay pa kayo doon sa hotel na pinagstayan ko, may libreng ano pa, diba? Ticket. Anyway, halika na. Mag-explore na tayo ng Christmas market dito sa Salzburg. Ayan, ang ganda. So, napansin ko dito mas tamed yung crowd. Mas makakapaglakad tayo. Mas makikita natin yung mga stalls. Yan na ang cathedral. Tapos, ayan ang Christmas tree nila. Ayan, mag-hi daw sila. Halika. Hawakan natin ang Christmas tree. Wow, ang laki ng Christmas tree nila, fam. Ayan, no? Halika, hawakan natin. Yay! Hawakan natin ang Christmas tree. Tapos may magandang ganito sa gitna, oh. Enjoy ang mga bagets. Ang ganda ng vibe dito, no? Chill lang. Ganito yung maganda kasi makaka-explore talaga tayo. Yan, mga drinks. Ito yung traditional na timplahan nila. Ayan, o. Hi! Potato wedges, chicken sticks, they have chicken wings, burger. Ito, fam, ang sarap bumili nito tapos iuwi sa bahay. Ang ganda, eh. Yung isang ganito, 39 euros. Ang ganda niya pang display, oh. So, meron dito, fam, parang mga apple ulit. Yung kinain natin nung kahapon ba yun? Sa Vienna, no? Yan, meron silang bombardino.
Tapos ito, parang siyang apple. And then, iba't iba yung sauce na pwedeng ilagay. Yan, apple eh. So, apple siya. Tapos, pwedeng lagyan ng cranberries, vanilla. So, I guess same siya nung kinain natin sa Schönbrunn Palace, diba? Pero ayoko muna ng apple. So, kumain muna ng something savory. O, diba ang ganda dito? Mas chill. Oh, mas ma-enjoy natin yung mga stalls. Ay, may ice skating rink din sila. Puntahan natin, fam. Alam nyo naman, fascinated din ako sa mga ice skating rinks. Kasi nga, di ba, walang ganyan sa atin. Meron sa mall. Pero ibig ko sabihin, pangarap ko talaga makakita ng ganito na nasa gitna ng syudad ang ice skating rinks. Ito na, ang ganda ng ice skating rink nila. Isang buong malaki. Gagaling nila, oh. Pangarap ko talaga matuto niyan, fam. Kaso isang suot pa lang, laglag na agad eh. Saya naman, I could watch them all day. Hanggang nood na lang tayo. But yeah, happy ako. Kasi gusto ko talaga ang mga ice skating rinks. Ang cute, mga cute stuff, oh. Ito, ang ganda din. Lalagyan na ng candle. Pero, souvenir na rin siya. Ayan o, may Salzburg. 18.9 euros. Nagre-ring na yung bell sa simbahan. Sa 7 o'clock na ng gabi. Ah, may oysters din pala dito. Oysters ba yun? Oysters nga. So, itong stall na to is more on seafood. May mga seafood din pala dito. And may nakita akong interesting na pagkain. Ang pangalan ay fish brötchen. In English, fish sandwich. So, para siyang burger. Pero yung pinalaman nila ay fish. Pwedeng smoked, pwedeng fried na fish. Pakita ko sa inyo. Yan. Pero yung fish nila dito, hindi ko alam kung paano niluto. Kasi parang hilaw pa eh. Fish brötchen. So it's a popular German food daw, usually sa northern Germany. Yan, may mga seafood area. Interesting, no? Sige, tingin pa tayo. Okay, no, chill dito, nakakatuwa. From Austria, mga wine and cheese. Ito naman mga sabon, plant soap. Bango ah. Scented cubes. Bango. Ito naman mga dolls and stuffed toys. Grabe yung mga dolls nila, ang dami. So ito na yung buong market. Paikot lang siya, no? Pero pwede pang pumasok doon. Pasok tayo doon. Ito ang cute mga damit ng ating mga fur babies. Ayan. Kasi marami dito, fam. Ang mga nakikita ko mga pets dito, yung mga maliliit, mga small pets, no? Tapos, ayan, may mga panlamig din sila, syempre. Kasi nilalamig din sila. So, dito, fam, extra challenge ulit tayo sa pagbasa ng menu. Kasi wala ulit mga English na translation. And nadaanan ko tong stall na to. Stall number 82. Ayan. Dito pa rin sa Christkindl Market sa Residenzplatz. And ang dami nilang mga naka-display na pangalan. Ayan. So, sinerge ko isa-isa. And then, nakita ko yun, no? Ang nakalagay is Original Hounds Burger. So usually yung ginagawa ko, tina-translate ko siya. And tinitingnan ko kung ano yung description ng pagkain. And nakita ko from sa Google, special pala to. As in sila lang yung stall na nagtitinda nitong food na to for over 30 years now. And available lang siya tuwing Christmas. And dito mo lang siya makakain. Mismo dito sa Residenzplatz, sa Christmas Market, sa Salzburg Cathedral. Wala nang iba. No? Kaya sabi ko, wow, so ganun pala siya ka-special. Hindi natin inaasahan na daanan ko lang, search ko lang, tapos ayun, kalagay special na. Ayan na, only here, only now, Taste the Hounds Burger. So it's run by the Muckenhammer family for more than 30 years now. Tapos siya lang yung gumagawa. So it's a warm bread roll, tapos filled with homemade pork sausage meat, mustard, onions, and curry. Try natin. Total dito lang daw natin siya makakain. 5.5 euros.
Thank you. Now let's try. Ito na siya. So para siyang burger patty. Tapos yun lang, may mga onions. May binudbud ng curry powder. And ang daming mustard. Hindi kasi kami bati ng mustard. Nakalimutan ko sabihin na wag niyang lagyan. Pero ang daming na ilagay as in. So lasang-lasa yung mustard ngayon. Kasi sa mustard parang na-overpower niya yung lasa, diba? Parang pag may mustard, yun na yung malalasahan mo. Anyway, ang sarap ng patty niya. Para siyang pork meat patty. Yung pork meat niya, para na siyang naging spam. Ganon. Sayang lang, nakalimutan ko sabihin na wag lagyan ng mustard. Baka mas ma-enjoy ko ng bongga kung walang mustard. But yeah, okay naman. Pero yung tinapay niya, fam, ang sarap ha. Sobrang lambot. So yung gulay din pala, maasim-asim. So aside sa mustard, nalalasahan ko rin yung asim ng gulay. So tinikman ko yung meat, tapos tinanggal ko yung mustard. Pati tinapay fam, masarap, para siyang spam na hindi maalat. Ganun. Yung nga lang, medyo nasira ako dun sa mustard. Hindi kami bati ng mustard. Minsan gusto ko siya, paunti-unti lang, pero pag ganun karami. Okay, next na tayo. Ito naman dessert na may mga cinnamon rolls sila. Tsaka bomb kuchen. Ayan, no, katulad nung kinakain natin na bomb streetzel. Ito, bomb kuchen. Tapos, cinnamon rolls. Dito sa kabila, bomb kuchen toppings. Ito na yung papasok sa cathedral. So meron pa rin mga stalls pala dito. Yan, blue vine. Wow, maganda pa dito sa gitna. Cute ni Santa dito, nagtotobako. And marami silang mga nutcrackers. Magaganda oh. Ito mga pastries. So na-notice ko dito, simple lang yung designs nila, no? Simple lang yung mga Christmas tree, yung mga parol, and yung mga Christmas lights. Simple lang pero may old town charm siya. Kaya parang gusto ko rin siya, no? Tapos hindi masyadong marami yung tao, mas may enjoy mo yung market. Lakad-lakad ka lang dito. Para siyang yung Christmas market na binisit natin sa residence sa Munich. Yung maliit lang, pero maganda. So ganun din dito. So dito sa area na to is more on mga handicrafts, no? Tapos mga pang Christmas displays, ayan. And then meron din yung mga panlamig. Okay, ngayon itry naman natin ang lever Casimir. Ito na naman tayo. So nag-iikot lang ako tapos tinitignan ko lang yung mga menu nila. Kung ano yung nakalagay, tinatranslate ko lang siya sa app. So itong Leber Casimir daw is a popular Bavarian Austrian snack. So tinapay siya, tapos may meatloaf na palaman. Pero meron na namang mustard, horseradish. So hindi na natin papalagyan ng mustard. So yeah, itong try natin. So yung Leber Case daw is liver cheese. Pero wala daw siyang laman na any liver or cheese. Just a meatloaf. Naiyan ako mag-vlog dito pa. Pinatitinginan nila ako. Ako lang kasi yung isang Pinoy dito tapos nagbe-video pa. Sige na, order na tayo. Leber Case meatloaf. So may tatlong flavors. Pepperoni cheese or regular. Thank you. I chose cheese. Mainit pa. Sobrang init. And amoy meatloaf. Hanap tayo ng pwesto. Nahihiya ako doon, pinagtitingin na nila ako, isang grupo sila. Ayan, dito tayo. Wala, nakatingin pa rin sila. Ayan yung grupo doon. Anyway, tayo na natin ang ating Leber Casimel. Casimel kasi nakasulat doon, pero sa Google, Casimel. Alam nyo na, amoy ko na, amoy meatloaf. And buti naman, walang mustard. Bati tayo nito. Ay, ang sarap. So, meatloaf siya, pero yung lasa niya, fam, parang hotdog na may cheese. Parang cheese dog, ganun. Or cheese sausage, ganun siya. Tapos yung tinapay niya is malamig din. So, malamig yung tinapay. Sobrang init ng laman. Sarap. I like it. Sarap.
Okay, now it's time for dessert. Ngayon, itry naman natin fam ang Mozart Kugel. It's like a staple dessert dito sa Austria na ginawa pa noong 1880 and ipinangalan siya kay Mozart. So ito siya, nakabili na ako, 1.5 euro siya. So it's a round sugar confection made of pistachio, marzipan, and nougat and covered daw ng dark chocolate. So ayan siya. Ayan. Mapapansin niyo yan dito sa mga markets, may picture ni Mozart. Ayan. So this is the Mozart Kugel. Stall number 54 siya dito. So yung mga tinda nila more on chocolates tapos Mozart Kugel. Halika itry natin. Sipin nyo fam, 1880 pa ito ginawa. Katulad siya nung natry natin kahapon sa Rathaus Platz sa Vienna. Pero mas malaking version yun. Ito mas maliit. And mas gusto ko to kasi hindi siya masyadong matamis. Yung kahapon kasi sa Vienna, parang homemade siya, no? Sobrang tamis. Ito, saktong tamis lang. So, ganun siya. May crushed almond sa loob. Tapos may balot ng dark chocolate. Ganyan. Sarap. Alright, so that's it fam for our Christmas market experience for tonight. Again, simpleng market lang siya. Pero, mas gusto ko yung mga ganito. Kasi mas local yung feels. Mas mafe-feel talaga natin yung spirit ng Christmas market dahil walang masyadong tao. Mas makikita mo ng maayos yung mga stalls. Makakapag-try ka ng mga food, diba? So, yun naman ang advantage nitong Christmas market na ito. Although design-wise, simple lang yung design nila, no? Nothing grand. And very simple lang. Pagdating sa mga Christmas lights, Christmas trees, and yung mga parol nila, simpleng-simple lang. So ngayon, fam, babalik na tayo ng hotel. Maglalakad ulit tayo papuntang tram stop. Malapit lang naman. Tapos sasakay tayo ng tram, pabalik doon sa Bahnhof or Hauptbahnhof. Kalabas na ako ng Old Town. So ito yung Old Town, fam. Yung buong yan. And may river dito sa gitna. Ang nakalagay sa Google, Salzach. And ang gandang river, oh. Tapos may tulay din sa kabila na may mga Christmas lights. And ang ganda ng Christmas lights dito pa mukha ni Mozart. Diba sobrang intentional, nakakatuwa mukha niya yung Christmas lights. Tapos sa kabila, musical score. Ayan. So ito ang nilalakad natin. Ang ganda rin dito sa Salzburg. Ang ganda ng Austria. Grabe. So, nakalagay naman yung departures ng bawat tram number. Ayan. So, pwede tayo sa 1, 3, 6. Pwede rin yata tayo. So, yung mga yan, may stop sa Hauptbahnhof. So, wait lang tayo ng tram dito. Dito na tayo sa Hauptbahnhof. Sobrang efficient nung tram system nila, no? Believe talaga ako sa tram system dito sa Europa, fam. Sobrang efficient. Grabe. Kana, nagmamadali ako. Kasi naiihina ako. Ito na yung hotel natin. Ayan. Yan yung room natin, no? First floor sa kanila. Ang cute ng hotel kasi may mga humuhuling ipon talaga. Na para kang nasa Kokumi. Ganon. Okay, we're here. Okay, so 8:35 na ng gabi ngayon. And that's it, fam, for today's vlog. Sana na-enjoy nyo ang ating vlog, no? May baon pala akong tubig. Baka tinatanong nyo, hindi tayo bumili ng drinks. Nagbaon na akong tubig kasi potable ang tubig dito sa Austria, no, fam? And ang sabi sa internet is itong Austria ang isa sa may pinakamasasarap na tap water sa buong mundo. Kasi galing pa daw sa Alps yung tubig nila. Even dito sa hotel, nakasulat sa baba na you can drink water from the tap here, no? So, yeah. Babaon akong tubig para hindi tayo gumasto sa inumin, no? So, yeah, that's it, ma'am, for this vlog. Sana na-enjoy nyo yung vlog na to. Bumiyahe tayo ng Vienna. Tapos, naka-explore pa tayo ng Salzburg Cathedral Christmas Market or Christkindl Market. Ayan. Again, I love the market. Sobrang local ng vibe. And mas na-enjoy ko siya, no? Kasi mas nakita natin yung mga stalls and mas nakapag-try pa tayo ng mga ibang pagkain dito. So, for now, yan ko na muna itong vlog, fam. Magsistay pa tayo ng another night dito sa hotel. So, bali, 2 days tayo or 1.5 days tayo dito sa Salzburg, no? We have a full day pa tomorrow dito para mag-explore pa ng ibang areas. And day after tomorrow, check out ulit tayo ng hotel na ito. Tapos, biyahe ulit tayo to our next city. So, for now, yan ko muna itong vlog, fam. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Baka matagal na kayong fam, tapos nakalimutan nyo lang pala i-click yung subscribe button. So please fam, click nyo yung subscribe button para maging updated kayo
sa lahat ng mga magiging uploads natin. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Vlogmas. Bye! Good night!